Hello po mga minamahal. Muli po tayo ay live ngayon, no? At ako po ay nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos sa oras na ito for giving me another opportunity to share the Word of God. So salamat sa Panginoon at ito po ay aking nagawa ngayon dahil wala po tayong trabaho, no? At wala po tayong tinatawag na hindi po tayo busy. Kaya salamat sa Diyos na binigyan po tayo ng pagkakataon na makapag-share muli o makapangaral muli ng kanyang salita. Actually, ito po ay pangatlong beses na po natin na magtalakay ng salita ng Diyos sa araw na ito. So, talagang kalooban ng Diyos na tayo po ay sa loob ng araw na ito ay makapag-share ng tatlong topiko or three topics, no? So yung nakaraan, no, kaninang umaga, kaninang hapon ay ating pinag-uusapan yung tungkol sa mga unbelievers na ate po silang ini-encourage o ate po silang pinapangaralan na walang ibang tagapagligtas sa ating kaluluwa kundi ang ating Panginoong Hesukristo lamang. So yun po ang ating pinag-uusapan kaninang umaga at hapon. Ngayon po mga minamahal ay akin naman pong tayo po'y magdadala ng mensahe. Ito po ay patungkol sa mga mananampalataya o sa mga Kristiyano, no? Na atin pong sila ang i-encourage na mahalaga ang tinatawag na pagtitipon. So sa oras na ito mga kaibigan, mga minamahal, mga kapatid sa Panginoon, ay ating makikita sa salita ng Diyos ang ating pag-uusapan ngayon doon sa aklat ng Hebrews, no? Hebrehanon sa Bisaya. Hebrehanon o Hebrews chapter 10 verse 25. Okay, so ito ay napaka-familiar din ito na talata, no, na nalalaman ng mga mananampalataya o ng mga Kristiyano. Okay, so ang Diyos po ay sasama sa atin sa ating pag-aaral ngayon. So I hope and pray na maraming manonood sa atin at makikinig, no, sa salita ng Diyos sa ating lalo na sa ating mga kapatiran sa pananampalataya. Okay? So di na po tayo magtagal mga minamahal, ay dadako na po tayo ngayon, no? Dahil napakahalaga po ng oras, no? Pagdating sa salita ng Diyos ay napakahalaga po ito, kaya di na natin sayangin at di na tayo magtagal pa. Umpisahan na po natin ang pagbabasa ng Biblia bilang ating pagkukuhanan ng ating pag-aaral sa gabing ito. So ating mababasa po muli, aki pong babasahin ang aklat ng Hebrews chapter 10 verse 25 na nagsasabi dito na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mangag-aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Supurihin ang Diyos at pagpapalain niya ang kanyang salita sa gabing ito. So mga kapatid, kaibigan, ay ang bawat mananampalataya
ay pinapaalalahanan ni Apostol Pablo na huwag kaligtaan o pabayaan ang pagkakatipon. Kung bakit sinulat ito ni Pablo, mga minamahal ko, ang reminders na ito o na ang sulat na ito sa dahilan po na mayroon na po ang mga mananampalataya na napababayaan na po ang pagtitipon. Kumbaga, wala na silang pagmamahal o wala na silang oras o nawala na silang gana sa pagtitipon ng mga mananampalataya. Sa madaling salita, sa pagsamba sa Diyos, no? Okay. Ngunit, mga kapatid kaibigan, ang pagtitipon ay hindi po lamang sa araw ng linggo, na kung saan andun po tayo upang magsamba sa Diyos na sama-sama, sabay-sabay natin papurihan ang Diyos. Hindi lamang po doon ang araw na kung saan ay mayroong pagtitipon. Ito po ay nakadepende sa polisiya or sa policy ng church, no? Merong mga church na may pagtitipon ng araw ng Miyerkules. Meron namang mga church na nagtitipon sa araw ng Biyernes. Meron namang mga church na nagkakatipon sa araw ng Sabado, na kung tawagin natin yan ay Bible study. No, yan ang karamihan o kalimitan na nangyayari sa mga mananampalataya sa araw ng Sabado ay tinatawag nila po ito ng Bible study. Kaya po mga minamahal, ang pagtitipon is not only on Sundays, but also Friday or Wednesday or Saturday. Yan po ay nakadepende sa church policy. Kung ano ang napapag-usapan ng simbahan. Okay? Ngayon po, bakit ako po ay magdadala ngayon ng isang katanungan dito sa talata na ating nabasa kung bakit importante ang gathering o ang pagtitipon ng mga mananampalataya. Or why is the gathering of believers important? Bakit mahalaga? Dahil sinasabi po ito ni Apostol Paul, ang sumulat ng Hebrews, na not forsaking the assembly of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. So mga kapatid, kaibigan, bibigyan po natin ng kasagutan ang isang katanungan na why is the gathering of believers important? Bakit po mahalaga ang pagtitipon ng mga mananampalataya? Unang-una po mga kapatid, kaibigan, gathering is important for communal worship. Ang pagtitipon po kasi mga minamahal ko, lalo na sa araw ng linggo, ito po ay pagsamba ng pangkalahatan. No? Napakahalaga po na tayo po ay dadalo sa pagtitipon, lalo na po sa araw ng linggo, na kung saan ay nandoon ang ating mga kapatiran sa Panginoon. Pangalawa po, kung bakit mahalaga ang pagtitipon, dahil dito po natin makikita
o tayo na bilang isang mananampalataya ay isa po itong paraan ng Diyos upang tayo ay lumago sa ating espiritual na buhay. Kung makikita po ninyo, no, kung inyo maobserbahan sa inyong sarili, na kung ikaw bilang isang mananampalataya ay madalas po kayo na dumadalo sa mga pagtitipon, mga kapatid, kaibigan, pakiramdaman ninyo ang iyong sarili. Diba, medyo buhay na buhay ang inyong spiritual na kalagayan. Hindi katulad sa mga hindi pumupunta sa pagtitipon ay parang lamig, panlalamig ang kanyang nararamdaman sa Panginoon. Pero pag ang isang mananampalataya na patuloy na present sa panambahan o sa pagtitipon, mga minamahal, ay full encouragement po siya. No? Ibig sabihin, buhay na buhay ang kanyang pananampalataya sa Diyos. At dahil dyan, ay lalago ka sa iyong pananampalataya. Pangatlo po mga minamahal, ito po ay nagkakaroon ng mutual encouragement. Na sa pamamagitan ng pagdalo natin sa pagtitipon ay nai-encourage po natin ang ating mga kapatiran. Hindi lang natin alam na sa ating presensya na nandoon po tayo sa pagtitipon, hindi po natin alam na meron ng mga kapatiran na na-encourage o na-bless sa presensya ng bawat isa. Hindi po ba? Kaya ako minsan, sa totoo lang, no? Pagdating sa mga pagtitipon, parang hinahanap ko na ang lahat. Hinahanap ko kung sino ang wala. Pag nakita ko na ang lahat nandoon, na bibless ako. Pero pag meron pong, lalo ako na bibless, no? Pero kung meron pong absent, medyo natatamlay ako, nag-iisip ako bakit wala siya, ano kaya ang nangyari sa kanya, nasa ba siya ngayon, bakit siya nakadalo. Pero pag ang lahat ay nandoon, pag ang presensya mo andoon, mga kapatid, mabibless ka, mai-encourage ka. Yan po ang katotohanan. Yan po ay napatunayan ko na sa aking sarili. Kaya lang sad to say na meron pong mga mananampalataya na galit din sa isang mananampalataya. Kaya ang nangyari tuloy na dumating yung kanyang kagalit, imbes na mabless siya, tuloy siya na kumbaga hindi siya na-bless, kundi nasira ang mood niya dahil nakikita niya ang isang kapatiran, nakagalit niya. Mga kapatid, kaya ito po ang mahalaga po sa atin bilang isang mananampalataya, na upang hindi mahadlangan ang ating tinatawag na encouragement or pag-grow ng spiritual na buhay natin, ay wag po nating hayaan na meron po tayong kagalit sa church. Kasi yung galit na yun, siya po ang magkahadlang upang hindi po tayo lalago sa ating spiritual na buhay. Siya po yung harang.
Kahit naisin mo pang lumago ka, ngunit nanatili ang iyong puot sa iyong kapwa, sa iyong kapatid, mananatili pa rin na hindi ka lalago dahil diyan sa bagay na yan. Kaya po, mahalaga po na kung gusto natin na magkaroon tayo ng umangat ang ating pananampalataya sa Panginoon, ay lagi na po tayong handa na magpapatawad sa ating kapwa, lalo na po sa ating mga kapatiran sa Panginoon. Dala po natin, dapat po talaga sa totoo lang, wherever we are, dapat dala natin ang salitang forgiveness. Kasi anytime, anywhere, ay pwedeng mangyayari po na meron pong mga tao na pwede pong magkakasala sa atin. At dahil dyan, dahil dala mo ang forgiveness, no, ay madali mong mapatawad, mabitawan ang sama ng loob na nasa iyo. At ganoon din po, mga kapatid. Hindi lang po forgiveness, kundi ang tinatawag na asking forgiveness. Ay dala din po natin yan kung kahit saan tayo. Dahil bilang isang mananampalataya ni Kristo, ay hindi po tayo perpekto sa harapan ng tao. Minsan tayo po ay nagkakasala sa kanila. Minsan nagkakasala po tayo nang hindi sinasadya. At minsan nagkakasala po tayo nang sinasadya. Kaya po, dahil po tayo ay merong dala ng tinatawag na asking forgiveness, mga kapatid, ay madali po tayong makahingi ng tawad sa kanila. At nasa kanila na po. Kung papatawarin tayo o hindi. Ang mahalaga po ay tayo'y humingi ng taot pusong paghingi ng tawad sa ating kapwa. Kaya po iwasan po natin yan upang hindi ma-distract ang ating upang hindi magiging obstacle ang bagay na yan sa ating pag-grow, sa ating pag-encourage sa kanila, ay kailangan alisin na natin yung mga bagay na yan at ihanda natin ang sarili na tayo ay makikisama sa kanila nang walang anumang dinadalang masama. Okay, so yun po mga kapatid. So pangapat po na rason kung bakit mahalaga po ang pagtitipon, dahil ito po ay refueling everyone's faith. Na nang dahil sa'yo ay yung mga tao na nanghihina na ay pwede nating matulungan sila. Halimbawa po, may mga tao na hindi na nag-church at nagkataon na nagsimba sila at nandoon po tayo sa simbahan. So pagkakataon na po natin yan na ating silang bigyan po ng mga paalaala, ng mga reminders o ng mga bagay na makapag-encourage sa kanila. Kaya ang pagpunta sa pagtitipon, pagpunta sa church, mga kapatid, ay napakahalaga po dahil ito po ay makapagbigay sa atin ng kalaguan sa ating spiritual na buhay, at ito po ay makapagbigay ng encouragement, at ito po ay makakatulong sa ating kapwa believers. Now, sa ibang side po mga kapatid, kaibigan, kung bakit mahalaga po ang pagtitipon, no? Tulad na nga sinabi ko, ito ay magkakaroon po tayo ng tinatawag na spiritual growth and encouragement. Gathering helps believers grow
in faith. Tandaan po natin, mga kapatid, na sa oras ng pagtitipon, kung anuman ang araw ng pagtitipon o ng mga pagsamba, lagi po nating tatandaan na tayo po ay naging blessing sa ating mga kapatiran. Mas kung makikita natin sa church na kumpleto ang mga member sa simbahan, nakadalo lahat, hindi po ba na masaya ang ating pakiramdam? Di po ba tayo nagpapasalamat sa Panginoon? Ay, Lord, salamat, thank you po na lahat ng mga kapatiran ay nakapag-church ngayon. Salamat sa iyo, Panginoon, na binigyan niyo po kami ng opportunity na kami po ay magkakaisa sa araw na ito upang sambahin ka, upang papurihan ka, at pasasalamatan ka sa lahat ng bagay. Mga kapatid, kaibigan, ang pagtitipon din, it provides encouragement in the face of life challenges. So, nasa challenge po talaga ang tao, ang kapatiran natin. Na-encourage, nasa-challenge sila na sa susunod na pagsamba ay andoon din sila dahil nararanasan nila yung fellowship o yung pagsasama ng bawat isa. No? Masaya po. Masaya po. Masaya po ang pagtitipon. Pag tayo po ay nandoon sa pagtitipon at nagkakaisa po ang lahat, mga kapatid, what a blessing for us na matatanggap natin sa Panginoon yan. Though gamaliit lang na bagay yan, pero malaking impact na yan sa iyo upang ikaw ay mai-encourage lalo sa Panginoon. Upang ikaw ay mabibless lalo sa Panginoon. Kaya po, mga kapatid, kaibigan, no? Gathering is strengthening them through fellowship, prayer, and the teaching of the word. So, mga kapatid, no? Hindi lang tayo blessing sa ang ating presensya, no, sa ating mga kapatiran, kundi ito rin po ang pagtitipon ay isa po ito na magpampalakas sa atin sa pamamagitan ng fellowship. Hindi ba masaya kung meron andun tayo na kasama yung mga kapatiran na nag-usap-usap, nagsishare ng mga buhay nila, ano yung mga blessing, yung mga pinagdadaanan sa buhay nila. Nagkakaroon ng fellowship tayo. Di ba? Hindi ba pagdating sa gatherings, meron ding prayer. Nung nagkakaisa tayo sa pagdasal, na kung ano yung mga pangangailangan ng ating kapatiran o kanyang mga hinihiling sa Diyos, ay naipagdasal mo. At ganun din ang pangangailangan mo, ay naipagdasal din nila. So, doon natin makikita kung paano talaga mag-grow ang mga believers o mananampalataya spiritually. Pangalawa po, no, kung bakit din ay mahalaga rin po ang pagtitipon, dahil ang pagtitipon po, mga kapatid, ay obedience and fellowship. No, nabanggit ko na kanina ang fellowship. So, ang pagtitipon ay isang bagay na pagsunod sa utos ng Panginoon. Ano yung sinabi kanina, mga kapatid? Sabi po kanina sa ating binasa sa Hebrews 10:25,
not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. Mga minamahal na kapatid, obedience, it is a direct command in Scripture, ayon sa Hebrews 10:25. Ito ay utos ng Diyos. Excuse me. Ito ay utos ng Diyos na dapat sundin natin. Sundin po natin dahil yan ay isa sa mga utos ng Diyos na tayo'y dapat, wag nating kaligtaan ang pagtitipon. Kaya po ako minsan, ako may trabaho po, no? Minsan sa trabaho, lalo po akong trabaho ay talagang walang pahingahan, no? O kaya pagod na pagod nga ako. At minsan, darating din ang oras na naka-duty ako ng gabi, lalo na meron din panahon na ako po ay kahit Sabado ay meron pasok ng gabi, kaya pagkalinggo, pagod na pagod ang katawan ko, pagod na pagod yung pag-iisip ko na parang empty yung ano ko dahil sa sobrang puyat, walang tulog. Kaya naranasan ko po talaga yung pagod. Kaya, ganun pa man, kahit ganun pa man mga minamahal, ay aking laging iniisip na ang kalakasan ay lagi ay nasa Panginoon. God is our refuge and strength. Kaya laging nilalagay ko po sa aking isipan na ang kalakasan ay nanggagaling sa Panginoon. Kaya ako, laging nilook forward ko palagi na ako po ay may lakas, lalo na po pag ang pupuntahan ko po ay para sa Panginoon. Mga kapatid, kaibigan, kahit maayos ang ating pakiramdam, kahit malakas tayo, no? Kung tayo'y hindi pagpapalain ng Diyos sa bagay na yan, ay talagang manghihina tayo. Pero kahit manghihina tayo, ngunit lagi nating inaasahan sa Panginoon na tayo'y palalakasin, lalo na po sa araw ng pagtitipon, ay gagawin po natin ang pagsamba sa Diyos. Kaya kahit puyat po ako, kahit nasaan man ako naroon pag merong church na ako na nalalaman ko, ay talagang pumupunta ako. Kaya po mga minamahal, ang pagtitipon ay isa po itong na direct command ng Diyos na wag nating kaligtaan, no? At ito po lamang, at ito rin po, ay isang necessary space for building a spiritual family, which cannot be accomplished in isolation. Na ang pagtitipon po mga kapatid, napakahalaga po ito bilang pagpapatibay sa isang pamilya, spiritual na family. Na ang pagtitibay na ito ay hindi natin magagawa kung ang mga tao, ang mga nanampalataya o ang pamilya ay nagkawatak-watak. Pero pag ang pamilya ay intact, ay doon natin makakamtan yung tibay ng ating pamilya. Kaya, ang pagtitipon ay isa po ito na pag-building natin sa ating spiritual family, no? Na hindi magagawa lamang pag mangyayari ang pagkawatak-watak o ang pagkakahiwalay-hiwalay natin. Kaya mahalaga po na tayo bilang isang mananampalataya sa Panginoon ay ating panatilihin lagi ang pagtitipon, wag nating pababayaan. Amen?
Ngayon po, kung bakit, isa ring bagay kung bakit mahalaga po ang pagtitipon, no? Tulad na sinabi ko po ay hindi lang po araw ng linggo na kung saan ay sabay-sabay natin na sambahin ang Panginoon, kundi pati rin po ito ay sa mga prayer meeting, sa mga Bible study, ay nagkaroon din po tayo ng pagtitipon. At doon sa pagtitipon na yon, ay doon po natin na naipahayag ang ating mga testimony sa buhay. Testimony na kung saan ay makapagbigay ng encouragement sa bawat isa. Amen? Corporate worship allows believer to raise their voices as one. So, napakahalaga po no, pagdating sa mga prayer o sa mga Bible study. Kaya dyan po natin isi-share ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Na, di ba, pag tayo nagsishare ng kabutihan ng Diyos, ang daming mga kapatiran, Amen, praise God, purihin ang Diyos. Salamat sa Diyos. So, na-bless sila. Nang dahil lang sa ating pag-witness o pagbibigay ng testimony sa church o sa pagtitipon, mga kapatid, ay nabibless na ang ating mga kapatiran. This unity serves as a testimony to the word of the gospel's power. Amen? Na pag mayroong mga unbelievers, di natin maiwasan na minsan talagang pagdating sa mga prayer meeting, sa mga Bible study, ay meron po tayong mga bisita na mga unbeliever. At pag andoon sila, at pag ikaw ay nagsasalita tungkol sa kabutihan ng Diyos, tungkol sa ginawa ng Diyos sa buhay mo, tungkol sa kaligtasan na natanggap mo mula sa Panginoon, mga kapatid, napibless mo rin yung mga yung bisita na unbeliever na nakikinig sa iyo. Na-encourage din. Amen? Ay, ganun pala. Ganun pala kabait ang Diyos. Ganun pala kabuti ang Diyos. Ganun pala na kaya palang tanggapin ng Diyos, kaya pala tanggapin ng tao ang kaligtasan. Ngayon, maligtas pala ang tao ngayon dahil tinitestimony mo yung kabutihan ng Diyos, yung nagawa ng Diyos sa buhay mo, yung kaligtasan na natanggap mo. Kaya po mga kapatid, kaibigan, fulfilling the desire for believers to be one. Ang pagtitipon po, no, yan ay ang pagtupad ng mga mananampalataya sa utos ng ating Panginoon. Bilang iisa po tayo sa Panginoon, mga minamahal, ay dapat desire natin na kung maari lang, na kahit anumang mga pagtitipon, no? As long as nakaya naman natin na pumunta, as long as nakaya naman natin sa oras natin, bakit hindi natin ibigay ang oras na yon? Amen? Ibigay po natin yan. Dapat yun yung desires, no? Dapat every believer has a desire na pupunta sa pagtitipon, to be there in gatherings. Kaya huwag nating kaligtaan ang pagtitipon tulad ng ginawa ng iba. Pang-apat, equipping for service. Nang dahil sa ating pagdalo
Sa pagtitipon, mga minamahal ko, ay doon po tayo na-equip, no? Doon tayo nag-i-equip sa ating pagsiserve sa Panginoon. The church gathers to be equipped to go out into the world. Ibig sabihin po, mga kapatid, pag ikay lagi na nasa simbahan o nasa pagtitipon, ay kaya mo nang humayo upang mangaral sa iba. Hindi naman kailangan ang magaling sa salita ng Diyos na ayaw mong humayo dahil konti lang yung nalalaman mo. Hindi kailangan ng Diyos yun. Ang importante na maipahayag mo ang kaligtasan sa bawat kaluluwa. Kaya ang pagpunta sa simbahan o sa pagtitipon ay napakahalaga po yan para tayo ay ma-equip sa salita ng Diyos. Gathering, it is an opportunity to use individual spiritual gifts to benefit the community, mga kapatid. Ito rin po, mga kapatid, na kasi alam po natin na bawat mananampalataya o bawat anak ng Diyos, bawat Kristiyano, ay meron po talagang gift na ibinibigay ang Holy Spirit. Hindi naman lahat ay nagkakaroon ng gift ng pagtuturo. Hindi naman lahat ay nagkaroon ng gift ng pagpapastor, no? Ngunit sa ibang pamaraan, sa ibang gawain, ay pwede po tayong magkaroon ng gift. Katulad ng pagbibigay lang ng tracts, tulad ng paglilinis sa church, o ano pa man na mga gawain na related sa ministry ng Panginoon na pwede tayong gamitin, ay ipagamit natin. Kung ikaw ay merong gift sa pag-awit, maganda ang boses mo, use it for the glory of God. Kung meron ka namang gift sa pagtuturo, teach for the glory of God. Hindi natin gagawin ito para tayo maligtas. Mga kapatid, ginagawa natin ito for the glory of God. Kaya yun nasabi sa Colossians na whatever you do, whatever you eat or drink, or whatever you do it for the glory of God. Kaya as long as na ma-glorify natin ang Panginoon sa ating gagawin natin, mga kapatid. Dahil diyan naman tayo talaga tinawag ng Diyos sa pagsiserve sa Kanya. Mayroong mga iba na pupunta lamang ng simbahan dahil na binibless sila ng Lord. Pag hindi sila ibibless ng Lord, hindi sila pupunta. Kasi ang akala nila, ang pagtitipon lalo na po sa araw ng linggo ay pagpapasalamat po lamang sa mga blessing na tanggap. Hindi po. Meron pong iba
dahil hindi binibless ni Lord, pumupunta sa church para i-bless siya. Mga kapatid, ang pagpupunta sa pagtitipon ay hindi sa paghingi ng blessings. Ang pagpupunta sa pagtitipon ay hindi lamang sa pag meron kang blessing, pupunta ka para magpapasalamat. Kundi ang pagpupunta sa pagtitipon ay isang panambahan sa Diyos, ay isang pagpupuri sa Panginoon, sa pagpapasalamat sa Panginoon, dahil doon po tayo tinawag. Tayo'y tinawag, mga kapatid, tayo'y iniligtas ng Diyos para sambahin siya, para paglingkuran siya. Yan po ang dahilan kung bakit tayo iniligtas ng Diyos. Kaya pag tuwing tayo pupunta ng simbahan, huwag naman po ilagay natin sa isipan natin na tayo pupunta dahil gusto ko ng blessing. No. Don't think that. Hindi po yan kalooban ng Diyos. Ang pagpunta sa pagtitipon, mga kapatid, either meron kang blessing or wala, go there. Because that is a command of God. Not forsaking ourselves together. Kaya po, mga minamahal, yan ay tinatawag natin na wrong motive in go to church. Maling motibo po yan. Kaya kailangan, pag pumunta tayo lalo sa simbahan sa araw ng linggo, no? Lagi nating ilagay sa ating isipan na tayo'y pupunta doon upang sambahin ang Panginoon, upang papurihan ang Panginoon, kasama ng ating mga kapatiran sa pananampalataya. Well, pasasalamat, pwede. Pero kung ang dahilan, kaya ka lang pumunta sa church dahil binibless ka ng Lord, mali po yun. Maling concept po yun ng isang Kristiyano. Mali po yun. Kung ang dahilan naman ay gusto mong i-bless ka ng Panginoon, kaya pumunta ka ng church, that's a wrong motive in worshiping God. Maling motibo po yun. Kaya para sa akin, mga kapatid, kaibigan, i-bless man ako ni Lord o hindi, I will go to church. I want to praise God. I want to glorify God. So, totoo lang, araw-araw naman po tayo talaga binibless ng Panginoon. Ang blessing po ay hindi lang po yan sa mga sa kayamanan, no? Hindi lang po diyan natin nakikita. Sa mga material na bagay. Mga kapatid, kaibigan, kahit walang-wala kang pera, araw-araw tayo binibigyan ng Lord ng blessing. Itong hangin, hindi po ba blessing ito sa atin? Napakahalaga po ng bagay na ito na araw-araw ay nakalanghap tayo ng hangin na kung saan nabibigyan tayo ng buhay ang ating physical na katawan. Hindi po ba blessing sa atin yun? Hindi pa blessing sa atin na nagkaroon tayo ng malusog na katawan? Kahit payat man tayo, mga kapatid, pero wala naman tayong naramdaman na kahit anumang sakit. At kung meron mang masakit tayo, ay hindi naman tayo pinapabayaan ng Diyos. Hindi po ba?
blessing yun. Kaya po, huwag tayong titingin sa mga bagay na material. Kapatid, ang gusto ng Diyos, tayo ay maging kontento sa buhay natin. Na ang sabi ng Diyos, kung meron man tayong makain o maisuot na damit, mga kapatid, ay makontento na tayo. Dahil siya ang nagsasabi, hindi ko kayo pababayaan at iiwanan. Amen? Kailangan lang natin ng isang pananampalataya, ng pagtitiwala sa Diyos upang mapasa atin ang pangako ng ating Panginoon. Hindi mapasa atin ang pangako ng Diyos kung wala tayong tiwala sa kanyang mga sinasabi. Pero lagi nating tatandaan na pag tayo'y mayroong pagtitiwala sa Diyos, hindi tayo bibiguin ng Diyos. Dahil kahit anong mangyari, hindi kailanman nagsisinungaling ang Diyos. Kaya kung ano ang sinasabi ng Diyos na pag sinabi niya, hindi ko kayo pababayaan at iwanan, mga kapatid, gagawin yan ng ating Panginoon. Gagawin yan. Hindi tao ang Diyos. Na ang tao ay pwedeng mangako ngayon na kahit alam niyang kaya niyang gawin, pero pagdating ng araw ay wala siyang maibibigay. Pero ang Diyos ay Diyos na buhay, makapangyarihan sa lahat, na kayang gumawa ng kahit anumang pangako niya sa atin ay kayang gagawin niya. Kaya po, sa ating mga kapatid sa pananampalataya, ay sana po ay huwag maging hadlang sa atin ang ating kahirapan upang hindi tayo makadalo sa pagtitipon. Huwag nating hayaan na maging hadlang ang mga material na bagay. Huwag nating hayaan na maging hadlang ang mga problema sa buhay upang hindi tayo makapagpuri sa Diyos. Tandaan po natin na napakahalaga po ng ating presensya sa pagtitipon. Tulad ng sinabi ko, na kahit sa presensya mo pa lang na nandoon ka, ay maging blessing ka na sa mga kapatiran sa Panginoon. Sana po ay magiging pagpapala po ito sa atin mga minamahal, ang ating pinag-aralan sa gabing ito. Kung gaano kaimportante ang ating pagtitipon. Lalo na po sa araw ng Linggo na kung saan ay sabay-sabay natin pinupurihan ang ating Panginoong Diyos. Kaya po mga kapatid, kaibigan, kaya kung gusto natin po na tayo po ay lumago sa ating spiritual na bagay, ay hindi lamang po sa pamamagitan ng pag-pray natin sa Diyos, hindi lang po sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos, kundi pati rin sa pagtitipon ay mas lalo po tayong mabibless, ay mas lalo po tayong lalago sa ating pananampalataya. Amen? So, hanggang dito na lang po muli ako mga kapatid, At sana po ay muli aking sasabihin po sa inyo na huwag po natin kaligtaan ang pagtitipon tulad ng paalaala ni Apostol Paul sa mga Kristiyano.
no? Dahil sa pagtitipon ay ati pong nabanggit, marami itong mga benefits sa atin. Na kung gusto natin na magiging equip tayo sa ating pagsiserve sa Panginoon, kung gusto natin na we grow spiritually, mga kapatid, ay tumatawag. So, ganun po mga kapatid, no? I hope na another blessing naman po ito sa atin, lalo na sa ating mga kapatid sa Panginoon, no? Dahil itong ating message ngayon is for the believers, no? At yung ating message nung nakaraan, nung morning at ng afternoon, ito po ay patungkol sa mga unbelievers na kung saan ating ipinangaral ang tungkol sa kaligtasan. Napakahalaga po ng kaligtasan ng tao. Amen? So, praise God, purihin ng Panginoon. To God all be the glory. And remember, God loves you. And huwag mong kalimutan na alagi na ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. Amen? Ang Panginoong Hesukristo, na siya ang aking katotohanan, siya po ang may kapangyarihan na tayo ay bibigyan ng kapayapaan. Maraming salamat po, pagpalain po tayo ng Panginoon.